Si Celine Mondragon, ang mahiyain ngunit milyonaryang dalaga, who's supposed to marry a man chosen by her parents. Isang kasunduang kasalang magliligtas sa ari-arian ng kanyang pamilya. Subalit sa araw mismo ng kanyang kasal, ay nahanap niya sa sarili ang lakas ng loob upang magkaroon ng sariling desisyon. Tumakas siya sa sarili niyang kasal habang nakasuot pa siya ng kanyang wedding dress. Franco Sebastian, isang business tycoon, na nakatakdang ikasal sa kanyang pinakamamahal na nobya na si Glenda. But his girlfriend ditched on him on their wedding day. Magtatagpo ang landas nila ng oras na yon. One was wounded, the other one was desperate. Isang tumakas at isang tinakasan ang nagkatagpo ng landas. Nagkasundo ang dalawang magpakasal, but the wedding itself would be contract. Para kay Celine, ay upang matulungan niya ang mga magulang niya nang hindi sinasakripisyo ang sarili niya. And for Franco, it was to save his family's reputation. Saan hahantong ang kunwa-kunwari ang relasyon sa birong nilikha ng pagkakataon? Maging totohanan na kaya ang kasal nila? Magandang araw mga kaibigan. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Anak, nakahanda na ang sasakyan. Hinaplos ng ina ni Celine ang kanyang mukha. Walang mababakas na emosyon doon. Nakatingin siya sa refleksyon niya sa salamin, but she couldn't even see her own face. Nasa kawalan ng isip niya. You look so beautiful, Celine. Hindi talo si Gavin nang ikaw ang piliin niya. Inayos nito ang pagkakasuot ng kanyang belo. Kinuha nito ang white gold na clip na nakalapag sa tokador at iniipit sa nakataas niyang buhok. Isinuot nito ang pares ng perlas na hikaw sa kanyang tenga. Maging ang mga kwintas na gawa sa mga nagkikislapang diamante na nasa malaki at eleganteng kahita ay maingat na ikinabit nito sa kanyang leeg. But those fancy jewelries couldn't erase the emptiness on her face. Kahit ang napakagandang puting gown na suot niya na ginawa ng isang kilalang designer ay baliwala sa kanya. Yeah, right. She was wearing a white wedding dress. A dazzling white wedding dress. Dahil ang araw na iyon ay araw mismo ng kanyang kasal. Sa gulang na 19 ay magpapaalam na siya sa kanyang kabataan at pagiging single. She was supposed to be happy because it's the most important day for girls like her. Subalit paano siya magiging masaya kung ang kasalang magaganap ay hindi mismong desisyon niya at walang kasamang pagmamahal. It was her parents. Tulad ng isang gasgas na kwento sa pelikula, isa siyang anak mayamang pinagkasundo ng mga magulang niya sa isa ring mayaman at kilala sa alta sosyedad. Pero mali, hindi na nga pala sila mayaman. Na-bankrupt na ang kumpanya ng daddy niya. Nabaon sila sa utang. At ang natira nilang kaisa-isahang property, which was their mansion on an exclusive subdivision, ay malapit ng maliit ng bangko. Ang nagmamay-ari ng bangkong pinagkakautangan nila ay kumpadre ng ama niya. Hindi niya alam kung kumpadre nga ba dahil hindi niya pa iyon nakikilala. And the only son of that man decided to marry her. Why? Hindi niya alam ang eksaktong dahilan. Larawan lang niya ang nakita nito. Napakababaw kung tutuusin, kung ang pinagbabasehan lang nito ay ang itsura niya. And she only did meet him once. Hindi naman sa pangit ito o ano paman, subalit wala siyang nararamdamang pagkagusto para sa lalaki. O marahil ay dahil hindi niya pa alam ang bagay na yon. Para sa isang tulad niya na wala pang karanasan pagdating sa tinatawag na pag-ibig, paano pa kaya ang biglaang kasal? Mom, ayoko pong magpakasal. Bulong niya pa maya-maya. Napahinto ito sa ginagawang pag-aayos ng damit niya. Tumingin ito sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa kawalan. She had no confidence to look on the face of her mom while saying that. Ngumiti ito. She patted her head like a child. Halika na anak. Tiyak na naghihintay ng mapapangasawa mo. Magiging masaya ka kay Gavin. Wika pa nito na tila walang narinig. That moment, she finally looked at her. Basihan ba sa pagiging masaya ang pera, mommy? I don't even know that man. Ibibigay mo ba ako sa mga taong ni hindi ko lubusang kilala? Her voice was weak. Alam niyang kulang ng kombiksyon ng kanyang mga salita. Hindi siya sanay magsabi ng kanyang nararamdaman. Patunay lang iyon na nabuhay siya ng 19 na taon sa isang gintong hawla. Kahit sa naging katayuan nila sa buhay,
ay hindi siya nasanay na humarap sa ibang tao. She's a little bit introvert. Marahil ay dahil iyon sa naging karanasan niya noong bata pa siya. She was bullied by kids on her school. Ang naging resulta ay paglayo niya sa mga tao. Kontento na siyang mag-isa at walang kasama. Kung may mga naging kaibigan man siya, ayun ang mga tao nakikisama lang sa pamilya nila dahil sa estado nila sa buhay. Sinalo ng mommy niya magkabilang kamay nito ang kanyang muka. Matututunan mo ring mahalin si Gavin, anak. Kapag binigyan mo siya ng pagkakataong makapasok sa buhay mo, I'm sure you'll fall for him. She was saying it in a soft way, but Celine knew she's trying to control her, at isa siyang masunuring anak. Magmula pagkabata ay ito at ang daddy niya ang nagdedesisyon para sa kanya. Magmula sa school na pinapasukan hanggang sa kursong kukunin niya. Although, she never hated playing the piano. Nag-aral siya ng music and art sa isang private conservatory sa abroad. At sa pagtugtog ng piano umikot ang maliit na mundo niya. Wala na siyang nagawa pa nang akayin siya ng mommy niya palabas ng kwarto. Her chest felt heavy on each and every step. Ang bridal car ay nakahimpil na sa labas ng mansyon nila. When she got inside, there was a lump on her throat. This is the end. Wala siyang magagawa sa sitwasyong iyon. Para yun sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Kapag nagpakasal siya ay hindi mawawala ang mansyon nila at papahirami ng bangko ng puhunan ng daddy niya para sa pagbangon ng kumpanya nito. It was actually a good deal, pero mabuti lang yon sa side ng parents niya. What about her? Ni hindi siya nakaramdam ng katiting na kasiyahan. Umupo sa tabi niya ang kanyang ina. Hinawakan ng isa niyang kamay na ang pakiramdam niya ay hindi nagbibigay ng suporta, kundi ng isang babala. Ibinaling niya ang tingin sa may bintana. Nang umandar ang sasakyan, ay may mga patak ng luhang tumulo mula sa mga mata ni Celine. Huminga ng malalim si Franco habang nakatayo sa labas ng simbahan. Inalis niya ang suot na bow tie dahil pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Hindi niya maiwasang kabahan sa napaka-importanteng okasyon ng araw na yon. That day is a big day for him. It's his wedding day. Ang araw na magiging legal ang pagsasama nila ng nobyang si Glenda, ang babaeng pinakamamahal niya ng lubos. Napangiti ang binata nang maisip pa lang niya si Glenda. He met her a year ago in the province of Pangasinan. Umattend siya noon sa isang business convention. Isa itong simpleng receptionist sa building na pinaganapan ng meeting. The first time he saw her, he was caught on her lovely smile. It was love at first sight. Hindi ito ang tipong may eleganteng ganda. Morena ito at simple. Subalit ang kasimplihang iyon ang nagustuhan niya dito. Hinanap-hanap niya ang mga ngiti at pagbati nito. Then after a few meetings, he finally courted her, na noon lamang niya ginawa. Usually, babae ang lumalapit sa kanya, kaya hindi niya kailangan pang manligaw, at hindi rin niya sinoseryoso ang mga yon. Sinagot siya ni Glenda pagkalipas ng isang buwan. Siya na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. She was the only one on his eyes. He realized how deeply he was in love with her with each passing days. Gusto niyang palagi itong kasama. Kaya naman napagdesisyonan niya na hindi na ito pakawalan pa. Nag-propose siya rito pagkalipas ng 3 buwan. Pumayag naman ang nobya. Again, he was happy. Subalit tumutol ang mga magulang niya nang sabihin niya ang balak na pakasalan ng nobya. Nung una pa lang ay hindi na sang-ayon ang mga ito sa relasyon niya sa babae. Hinayaan lang daw siya ng mga ito sa pag-aakalang hindi sila magtatagal. Akala ng mga ito ay hindi siya seryoso kay Glenda. He got offended. Alam niya ang dahilan ng pagtutol ng mga ito ay dahil sa laki ng agwat ng estado nila ng babae. Mula sa mayamang angka ng pamilya niya. And he was the only heir of the Metro Mall Sebastian's. Ang nagmamay-ari ng pinakamalalaking mall sa ilang parte ng Pilipinas. Glenda on the other hand was just an ordinary employee. Huli ng lubos at nag-iisang nakatira sa isang maliit na apartment. His parents said that he'd gone crazy to even consider such plans. Lalo na ng papa niya. Istrikto ito at mataas ang expectations nito sa kanya. At hindi niya pa ito binibigo pagdating sa negosyo nila. Maayos ang pamamalakad niya sa main branch ng Sebastian Mall as the executive director. At the age of 30, he could be considered as one of the most successful businessmen in the country. Ginawa niya ang lahat para tanggapin ng parents niya si Glenda. He even threatened them. Sinabi niya sa mga ito na nakahanda siyang iwanan ng lahat para sa babae. Maging ang karangyaang naranasan niya. It worked out.
Nag-alala mga ito sa aksyon niya. Alam na mga itong hindi siya nagbibiro sa sinabi niya. As the only heir of the family, they couldn't risk him. Sa bandang huli ay napapayag din niya mga ito, kahit pa nagpakita ito ng disgusto nang iharap niya sa mga ito ang nobya. And now it's time for him to completely grab his happiness. Marami siyang plano para sa kanilang dalawa ni Glenda. Sa babae na buo ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya. Before, ni hindi sumagi sa isip niya na putulin ang pagiging single at magpatali sa ibang babae. Ngunit iba na ngayon. He could imagine them together forever as they held each other's hand. Magkakaroon sila ng isa o dalawang anak at susubaybayan nila magiging buhay ng mga ito hanggang sa sila ay tumandang magkasama. They would surely. Pare. Isang tapik sa balikat ang pumutol sa pag-iisip ni Franco. Ngumiti siya nung bumaling dito. Carlos. It's his best man. He was his best friend since high school. Napabuntong hininga ito. Nalusaw ang ngiti niya ng isang nakatuping papel ang iniabot nito sa kanya. Isang nagtatakang tingin ang ibinigay niya sa kaibigan. Hindi ito kumibo at iniiwas ang mga mata sa kanya. Kinuha niya ang papel. He read what's inside. It's a letter. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel nang mabasa niya ang nilalaman niyon. Nanggaling ang sulat mula kay Glenda. It's no doubt her handwritten. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel at tila kinukuha ng nilalaman niyon ng kanyang lakas. Sinasabi sa sulat na hindi siya magagawang pakasalan ng nobya. Maraming idanahila ng babae kung bakit hindi ito makakarating sa kasal. Subalit ilang mga salita ang tumimo sa isip niya. Sorry, I can't marry you. Sa isang iglap ay parang gumuho ang mundo ni Franco. Lahat ang plano na nasa isip niya ay agad naglaho na parang bula. Galit na nilamukos niya ang papel at tumingin sa kaibigan niya. What is this? Where is she? Aniya na pinipigilan ng sariling sumigaw. Ipinadala lang siya sa ng hotel yung sulat. He said they couldn't even find her in the room. Hindi nagalaw ang wedding gown sa kahon. That letter was on the bed. Napasuntok siya sa pader ng simbahan. My God, she can't do this to me. Pare, huminahon ka. Hinawakan siya nito sa balikat. Subalit agad niyang pinalis iyon. Paano ka magiging mahinahon sa ganitong klaseng biro? It's my wedding day and Glenda isn't here for God's sake. Sigaw ni Franco na kumuha ng atensyon sa ilang taong nasa loob ng simbahan. Sa palitang iginiya siya ni Carlos palayo. Don't create a scene, Franco. You can't do anything about it. Ang magagawa mo na lang ay huminahon at ipaliwanag sa mga bisita ang nangyari. If you don't want to be humiliated than this, then act like it's nothing to you. Act like it's nothing to him? Paano niya gagawin yun? More than losing a face, mas ramdam niyang matinding bigat sa puso niya. Iniwan siya ni Glenda sa ere. Ni hindi nito kinonsidera ang kahiyang sasapitin niya at ng magulang niya sa ginawa nitong hakbang. Siguradong magwawala ang mga ito sa galit kapag nalaman ng ginawa ng babae. Ang pinakamasaklap na kahiyan para sa isang Sebastian ay ang iwanan ng isang babae sa araw mismo ng kanilang kasal. At ang babaeng iyon na hindi pa kabilang sa alta sosyedad. Ibubunton lahat iyon sa kanya ng papa at mama niya. They even warned him na walang magandang idudulot ang relasyon niya sa nobya. Hindi na nag-iisip na lumakad siya palayo. Pinigilan siya ni Carlos. Saan ka pupunta? I'm going to the hotel. I'll find Glenda myself. Baka may masamang nangyari sa kanya. Umiling siya. Hindi niya ako magagawang iwanan. Ginawa na niya, Franco. Huwag mong pagmukhang hibang ang sarili mo. Kinuwelyuhan niya ang kaibigan. Wala akong pakialam. I love Glenda and she loves me. Dahan-dahang napabitaw siya rito. Namasa ang kanyang mga mata sa mga halo-halong emosyong nararamdaman niya. She's my everything. Napahilamo siya sa muka. Franco, kalimutan mo muna si Glenda. Isipin mo ang sarili mo. You need to face the truth. Pumasok ka na sa loob at sabihin mong lahat ng mahinahon sa mga bisita. Anong sasabihin mo sa mga bisita? Napatingin silang pareho ni Carlos sa nagsalita. Kalalabas lang mula sa loob ng simbahan ng papa at mama niya. Tito, tita. Bulong ni Carlos na waring kinakabahan. Lumapit ang papa niya sa kanya. Don Samuel still looked as strict and ruthless as ever. Matikas ang tindig nito at nagbabadya ng panganib ang mga mata nito. Franco, what is happening here? Tanong nito sa kanya.
Napayuko siya na magkasulubong ang tingin nila ng ama niya. The wedding is off. Glenda left. Mahinang sabi ng binata. Wala siyang magagawa kundi aminin ang totoo. Napasinghapang mama niya nang isang malakas na sampalong tumama sa pisngi niya. Samuel! Nag-aalalang pigil nito sa asawa. Sinabi ko na sa iyong hindi siya ang babaeng nababagay sa iyo. Pero ano, sinunod mo ba ako? Pinagpilitan mo pa rin tanggapin namin ng mama mo ang relasyon mo sa babaeng yun. You even dare to threaten us. And now, ano ang gagawin mo? Paano mo resolbahin ang kahihiyang to? Humarap siya rito. Pa, hindi mo na kailangang itanong pa yan. I will take the responsibility to explain this to the guest. Walang kaimo-emosyong saad ni Franco. At ano, sasabihin mong hindi matutuloy ang kasalang to? Alam mo ba ang magiging epekto nun? Our reputation will surely get tarnished. Naubos na ang natitira niyang pasensya. Kainis, then anong gusto niyong gawin ko? Sigaw niya. Ni hindi niyo inisip ang nararamdaman ko sa ngayon, Papa. Sobra akong nangihina ngayon at mas gusto ko pang mawala na lang. Pero kayo, reputasyon pa rin ng pamilyang iniisip niyo. Mapaklang tumawa ang binata. Franco. Sumenya si Carlos upang huwag na siyang magsalita pa. Subalit hindi siya nagpaawat. Gusto niyo bang matuloy ang kasal ko ngayon kahit anong mangyari? Fine. Itinaas niya ang magkabilang kamay. Isang mapait na ngiti ang sumibol sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tinalikuran niya mga ito. Anak! Franco! Dinig niya ang pagtawag ng kanyang ina. Where are you going, Franco? Papaano na ang kasal mo? Halos dumagundong ang boses ni Don Samuel. Don't worry, matutuloy ang kasal. I'm just going to find a new bride. Hindi lumingong wika ni Franco sa ama. Isang pa siya nang nabuo sa isip niya. Glenda and his parents didn't even care about him. Kaya gagawin niya na lang ang gusto niya. He could ruin his life for all he cares. Do you take this woman as your lovely wedded wife? Tanong ng pari. Yes, I do, Father. Saad ng lalaking nasa tabi ni Celine. Napatingin siya dito sa likod ng nakatabi niyang belo. Yun ang pangalawang beses na nakita niyang lalaki. Gavin was a good-looking guy, but that's all. Wala pa ring nagbago sa kanyang pagtingin sa binata. Wala siyang nararamdamang ano paman para dito. Kaninang pagpasok niya sa simbahan, ay nagsimula siyang nervyusin nang makita ang mga tao sa loob. She never got used to be in crowded places. Ang daddy niya ang naghatid sa kanya sa altar. When she saw his hopeful and pleased face, she knew that she's doing the right thing. Subalit habang papalapit siya sa groom, ay unti-unti ring humihigpit ang kapit niya sa kanyang ama. Muli niyang tinanong ang kanyang sarili, bakit ba sa akin nangyayari ito? Why do I need to do this? Nang iabot na ng kanyang ama ang kamay niya sa binata, ay parang gusto na niyang kumaripas ng takbo. But she could never do that. Malaking iskandalo ang mangyayari kapag ginawa niya ang bagay na yon. Do you take this man as your lawful husband? Tanong muli ng pari na nakatunghay naman sa kanya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang tanong ng pari. Muli siyang napatingin kay Gavin. Nakangiti ito na waring inaasahan ng positibong magiging sagot niya. Will I take this man as my husband? Ipagkakatiwala ko ba ang buhay ko sa lalaking to? Magiging masaya naman ba kami sa piling ng isa't isa kung sakasakali? She started to have a hard time breathing. Hindi siya makasagot o mas tamang sabihin ayaw niyang sumagot. Dahil parang may bikig sa kanyang lalamunan. She was doubting everything, even herself. Do you take this man as your husband? Ulit ng pare ng pamaya-maya ay wala pa ring salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nagsimulang magkaroon ng bulong-bulungan sa simbahan. When she stared at her parents, ay parehong nag-aalangang tingin ang binigay ng mga ito sa kanya. Bumaling siya sa groom. Wala na ang ngiti sa mukha nito. Bigla siyang kinabahan nang kinuha nito ang kanyang kamay. What are you doing? Bakit hindi mo sagutin ng pare? Pabulong at halatang inis na tanong ni Gavin. Lalong lumakas ang kabog ng puso niya. Hindi niya napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Wala sa hinagap niya ang sobrang pagtutol sa kanyang kaloob-looban. Ngayong mismong naroon na sila sa aktwal na kasalan. Babae, tinatanggap mo bang maging asawa ang lalaking ito? Tinagalog na ng pare ang linya nito. Waring nainip na rin sa paghihintay sa sagot niya. Napakuyom ang kanyang mga kamay
na mahigpit na hawak ng lalaking pakakasalan niya. Mabilis na binawi ni Celine ang kamay. "No, Father! I'm sorry, Gavin!" Malakas na wika niya, sabay talikod ng mga oras na yon. Ano ang kahihinatnan ng pag-urong ni Celine sa kasal niya? At paano pagtatagpuin ang landas nila ni Franco? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.